So, gagawa tayo ng isang virtual machine at from there, mag-i-install tayo ng isang operating system. Yung gagamitin natin is yung Ubuntu server. So, gawa muna ako ng virtual machine dito. So, yung ginagamit ko pala ngayon is isang Proxmox virtual environment. Proxmox virtual server. Tayo dito. Next yung OS. So, yung operating system na gagamitin natin is ang Ubuntu 24 server. Next, sa system naman, so based sa requirements ko, so wala naman ako masyadong babaguhin dito. So, proceed tayo sa disk. So, sa disk naman, so by default, so nag-allocate siya ng 32 gig. So, yung memory naman is currently is naka 2 gig yung default allocation niya. So, sa network naman is currently naka kasi tayo, naka bridge kumbaga. So, yung gagamitin nating interface, ito yung available dito, which is BMBR0. So, yung firewall is di-disable natin. So, for the confirmation part, so from here, so check lang natin if ayos na yung mga lagay natin sa mga base sa ating mga requirements. Tapos, click ko lang itong start after created para magbo-boot nito virtual machine. So, kung nakikita niyo itong 100 na nilagay ko, BMID is 100, SMB yung pangalan. Open na natin yung console. So, from here, makikita natin is di-detect na niya yung Ubuntu server. So, click lang natin, select ko lang itong try. So, currently is nag-i-initialize na yung operating system. So, yung i-install natin is gamit natin is Ubuntu 24. So, for the language, select ko lang itong default. So, for the installer update available, so which is continue without updating. Keyboard configuration, the same pa rin, default lang. So, for the base for the installation, so currently, by default is Ubuntu server. Tapos, sa network configuration naman na part, so currently, yung network settings natin dito is naka-dynamic. So, naka-obtain siya ng IP address na .15. May paggagamitan naman ako nitong virtual machine. So, yung gagawin ko lang magmamanually assign ako ng IP address. So, select ko lang yung interface. Click natin. Tapos, yung edit natin yung IPv4. So, yung method niya is naka-automatic. Select natin manual. Tapos, click natin yung save. So, as you can see, so nakikita natin. So, select natin yung done. So, next naman, so proxy configuration, since wala naman tayong mga requirements for proxy. So, ililive lang natin to as default. Done. So, for storage configuration naman, so yung gagamitin natin yung entire disk. So, select lang natin yung done. Wala na akong binabago dito. Ayun. Tapos, done. For SSH configuration, since ninid natin ng SSH, so i-access natin itong server through SSH. So, si-select ko lang dito. For the featured server snaps, so pwede nating, may mga options dito na pwede natin i-select. Basically, once kapag nakapag-select na tayo dito, i-install ni Ubuntu, ito yung mga services na gagamitin natin. Pero sa case ko naman, so wala naman ako paggagamitan dyan for now. So, proceed lang tayo without selecting any features. So, in this part, so
starting the installation process ng operating system. So antayin na natin until matapos ito, or let's wait until may magpa-pop up na it needs for a reboot. So ayun, pwede na natin i-reboot yung virtual machine natin. Select lang natin yung reboot now. So may notification. So nagsasabi na i-remove na natin yung installation. Tapos press natin yung enter. So punta lang tayo sa virtual machine natin. Hanapin natin yung hardware. Tapos yung CD or DVD. I-edit natin to. Tapos i-select natin yung do not use any media. And click OK. Next is balik tayo sa virtual machine console natin. So press lang tayo ng enter. So next natin gagawin, itetest muna natin yung login. So ayun, nakapag-login ako dito sa virtual machine gamit yung console. Next naman is yung TeraTerm naman yung gagamitin natin. Alright, so yung SSH, click natin OK. Alright, so click natin OK. So next naman i-testing naman natin ilalagin yung account gamit yung TeraTerm. So ito yung IP address natin. Continue user. So ayan, next is testingin naman natin yung root. Ayun. So nakapag-login na tayo. So yun lang for now. Bye.